sa mga verses nito. Sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Makikita natin na meron tayong tapat na Diyos. We have a faithful God. Sabihin mo sa inyong katabi, we have a faithful God. We have a faithful God. Naniniwala kayo sa inyong sinabi sa inyong katabi? Amen. Na meron tayong tapat na Diyos? Yes. Amen. Kung bakit tayo nandito, yan ay dahil sa katapatan ng Diyos. Di po ba? Okay. So, basahin po natin ang mga verses na ito. Tayo pa ito ngayon para bigyan natin ng tamang pagganang sa salita ng Diyos. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness in this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide an inheritance, the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that ye may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from me to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Maraming salamat po sa inyong salita. Pwede na po tayo umupo. So sa verse 1, ito yung ating nabasa. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant. So, konting background lang siguro para makilala natin itong si Joshua. So, dito, mabasa natin na siya ang assistant ni Moses. So, kung assistant, ibig sabihin, si Moses, siya yung leader at meron siyang kasama palagi. Tapat na kasama. So, sa lahat ng gagawin ni Moses, andyan si Joshua na tumutulong sa kanya, nag-aalalay sa kanya. At pag titignan natin sa Exodus 17, dito natin, actually dito muna, na nabanggit si Joshua, at dito ipinakilala ng Diyos kung sino si Joshua. Kasi dito, siya ang pinili ni Moses. O sabihin na lang natin, kinausap ni Moses, sabi, pumili ka ng mga kasama mo upang labanan mo si Amalek. So yun, so pumili si Joshua ng mga kasama. Dito yung
yung labanan na kung itataas ni Moses yung kanyang kamay. Maalala niyo yan? Mananalo sila. Pero pag nabibigitan na si Moses sa kanyang kamay at binababa, natatalo sila. So ano ang ginawa ni na Aaron? Hinawakan. Oo. Pinaupo si Moses and then hinawakan yung dalawang kamay. So eventually, nanalo sila. And then pag titignan din natin sa Exodus 24, isa si Joshua. Actually, siya yung parang siguro sinamahan si Moses hanggang sa malapit kung saan kinausap ng Diyos si Moses. At doon, yung pagkakataon na ibinigay ng ating Diyos yung kanyang commandments, isinulat sa tablets. And then, pagbaba ni Moses, si Joshua rin yung kasama. Mababasa natin yan sa Exodus 32. Pero nung malapit na sila sa kampo, anong nangyari? Narinig nila yung mga tao, yung mga Israelita na sila ay anong ginagawa? Nagsasayaman. Dahil nung yung 40 days na wala si Moses, akala nila kung saan na pumunta. At pre-measure ng mga tao si Aaron para gumawa ng Diyos-Diyosan. A golden calf. At doon, nagalit si Moses. Binato na yung tablets of stone. Nabasa. So, doon, makikita rin natin sa chapter 32 ng Exodus. And then, sa Numbers, chapters 13 to 14, makita rin natin dito na si Joshua, isa siya sa 12 na pinili ni Moses na sabihin, punta kayo sa Kanaan, yung lugar na sinabi ng Diyos kung saan tayo pupunta. At tinignan nila yung lugar. So si Joshua, si Caleb at 10. Nung bumalik sila, ano nangyari? Sinabi ng 10, maganda yung lugar. Maganda. It's really flowing with milk and honey. Pero, sabi nila, hindi natin kaya. Andun pa yung mga ascendants ni Anak, mga higante. Hindi natin kaya. Pero anong sabi nila Joshua at Caleb? Tuloy namin. We have to enter the land. Kasi yun ang sabi ng Diyos at sasamahan niya tayo. Pero ayaw pa rin ng mga tao. Kaya for the next 40 years, sila ay nandoon sa desert, sa wilderness. And then, eventually, dahil na sinabi ng Diyos, ano yung ginawa ni Moses? Kaya sabi ng Diyos na hindi siya makakapasok sa lugar na pinili ng Diyos na ihanda na ibibigay sa the children of Israel na ating nabasa. Struck the stone twice. Nangyari doon ay dahil reklamo yung mga Israelita. Dinala mo kami dito para mamatay. Wala man lang kami mainom. So nag-intercede na naman si Moses para sa mga tao at sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Pero dahil sa galit, ito ay sa Meriba, anong ginawa niya? Pinukpok niya yung bato gamit yung rod ng 2 beses. Lumabas nga ang bato. Pero doon, makita natin na dahil sa kanyang galit, nagawa niya yun at siya ay nagkasala sa Diyos. Ang consequence nun, hindi, matatanaw lang niya ang Kanaan pero hindi siya makakapunta doon. Huwag niyong pagalitin yung mga pastor. Baka kami rin ay magkasala. Moses, okay, huwag naman pagalitin. Choice niya po yun. So sabi dito, then Moses said to the Lord, kasi, O Lord, you are the God who gives breath to all creatures. Please appoint a new man as leader for the community. Give them someone who will guide them wherever they go and will lead them into battle, so the community of the Lord will not be like sheep without a shepherd. So dito, sabi ng ating Diyos,
The Lord replied, "Take Joshua the son of Nun, who has the Spirit in him, and lay your hands on him. Present him to Eleazar the priest before the whole community, and publicly commission him to lead the people." So dito yung pagkakataon na pinili ng Diyos si Joshua na siya ang papalit kay Moses. So, pagbalikan natin yung mga verses na ating nabasa. So, verses 2, 3, 4, and then mag-jump tayo, punta tayo sa 6. Ito, yung sinabi ng Diyos kay Joshua. So, sinabi, "Moses, my servant, is dead. My servant Moses is dead. Now, therefore, arise, go over the Jordan, you and all these people, to the land," to the land which I am giving to them. Sino mga to? The children of Israel. Ito yung sinabi ko rin kay Moses. And then, pag-jump natin sa verse 6, "Be strong and of good courage." Magpakatatag ka, huwag kang matakot. "For to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them." So makita natin dito, merong prenamis ang Diyos na lupain na ibibigay sa mga children of Israel, sa mga Hudyo. Meron yan. At sino itong sinabing, "I swore to their fathers"? Sino itong mga fathers? Sino itong mga ninuno nila na binabanggit sa verse na ito? Pagbalikan natin ang Genesis, ang una sa Genesis 12, ito yung pagtawag ng Diyos kay Abraham, kay Abram. Yun ang pangalan niya at the time. So tinawag, pinili ng ating Diyos si Abraham, si Abram. At ito ang sinabi, "Get out from your country." Nasa Haran yata sila that time. "From your family and from your father's house." Anong sinabi? "To a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. You shall be a blessing." "I will bless those who bless you, curse him who curses you, and in your families and in you all the families of the earth shall be blessed." So tinawag si Abraham ng Diyos at merong pinangako sa kanya. Isang lupain. Doon sila dadami, become a great nation. I-bless sila ng Diyos at sila ay maging blessing sa iba pang mga tao sa ibabaw ng mundo. Yun ang promise ng ating Diyos. Kasama na rin yan kung ano ang plano ng Diyos para sa mga descendants ni Abraham. Pero magandang warning, "I will bless those who bless you, curse him who curses you." And then, pag titignan natin sa Genesis 26, inulit ng Diyos itong kanyang pangako. Kanino? Kay Jacob. Kay Jacob. Practically the same. Medyo na-rephrase lang, pero practically the same. "Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I gave all these lands, and I will perform the oath." So meron siyang pangako, "which I swore to Abraham your father. I will make your descendants multiply." Ito, dadami sila, become a great nation. "And I will give your descendants all these lands." Ibibigay ko itong lupain nito. "And in your seed all the nations of the earth shall be blessed." Alam natin na eventually yung seed na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. At inulit pa rin ito kay Isaac yun. Sorry, si Isaac. Si Jacob, itong pangalan.
Si Isaac yun, and then si Jacob. So nung papunta si Jacob para tingnan kung sino ang kanyang mapapangasawa, siya ay natulog sa isang lugar at siya ay nanaginip at kinausap ng Diyos sa kanyang panaginip. At ito yung sinabi ng Diyos kay Jacob, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. And the land on which you lie, I will give to you in your descendants. Also to your descendants shall be as the dust of the earth. So the dami sila, they will become a great nation. You shall spread abroad to the west, to the east, to the north, to the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Yon ang pangako ng Diyos kay Abraham, inulit kay Isaac, and then sinabi ulit kay Jacob. So sa pagkakataon na yun, na nung sinabi, kinausap ng Diyos si Joshua, dito yung sinabi, arise, go over this Jordan, sa lugar, sa lupain, to the land which I am giving them, the children of Israel. Dito na natin makita na yung pangako ng Diyos ay matutupad na. So if God makes a promise, He will fulfill that promise. May pangako siya para sa mga Israelites, tutuparin niya ang pangako yun. So yun na, papasok na sila. Mag-cross na sila sa Jordan to the land which God had promised them. This becomes now the fulfillment of the promise of God, una kay Abraham, and then to Isaac, and then to Jacob. Kaya pag titingnan natin, may mga binabasa tayo, the God of Abraham, di ba? The God of Isaac, and the God of Jacob. Yan. Itong promise na ito still stands today. It still holds today. Yung promise nito para sa mga Israelites, yun pa rin. Yun pa rin. Pagbasahin natin, actually dito ko lang kinuha, although meron din sa Isaiah, sa Jeremiah, unahin natin sa Deuteronomy chapter 13. Mula sa verse 1. Sabi kasi dito, now it shall come to pass, when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind among the nations where the Lord your God drives you, and you return to the Lord. So, dito nagkasama naman ang mga Israelites. Pero pagbabalik sila sa Diyos, sabi dito if you return to the Lord your God and obey His voice according to all that I commanded you today, you and your children with all your heart and with all your soul, then ito, the Lord your God will bring you back from captivity. So sila ay naging victim ng invasion. Kaya yung invader nila, kinuha sila. Captives, prisoners. Have possession, have compassion on you, and gather you again from all the nations where the Lord your God had scattered you. If any of you are driven out from the farthest parts under heaven, from there the Lord your God will gather you kung saan man, kahit gaano kalayo, and from there He will bring you. Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. He will prosper you, multiply you more than your fathers. Prophetic pa rin ito. Dahil noong AD 70, pagkatapos na sinira yung templo sa Jerusalem, ano ang nangyari? Yung mga Israelites, yung mga Hudyo, merong naging alipin, meron yung tumakas, pumunta sa iba't ibang lugar. Pero may naiwan pa rin doon. So parang nawala yung bansang Israel.
ng, sabihin na lang natin, almost 2,000 years. Kasi noong 1948, pagkatapos ng World War II, dito na na-declare na entitled ang Israel na maging isang nasyon. So yung independence ng Israel noong 1948. Di ba nung World War II, ang dami nilang pinatay? Pinapatay ni Hitler during the Holocaust. Dami naman. But in 1948, the United Nations voted, and in fact, the Philippines, si Carlos P. Romulo, ang nag-represent sa Philippines na bumoto ng yes. I will bless those who bless you. Bless natin ang Israel. And I believe the Philippines is being blessed. Medyo parang may kahirapan, pero blessed pa rin. So, anong nangyari? Nung na-declare na independent ng Israel, ang dami ng mga umuwi, tumalik sa Israel. At hanggang ngayon, we still have the nation of Israel. Iniipit pa rin, pero totoo itong pangako ng Diyos. Sabi rin sa Ezekiel, "For thus says the Lord, indeed, I myself will search." So makita natin na naman yung napag-aralan natin kay sa libro ni John. That Jesus is the good shepherd. Makita pa rin natin na ating Diyos, siya pa rin ang ating pastor. "Search for my sheep and seek them out. As a shepherd seeks out his flock on the day, he is among his flock on the day he is among his scattered sheep. So I will seek out my sheep and deliver them from all places where they were scattered on a cloudy and dark day. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries and will bring them to their own land. I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and all inhabited places of the country." Yan ang pangako ng Diyos sa Israel. At naniniwala ko, dahil sa pangako ito, they will be able to survive anuman yung mga labanan na kanilang that they are facing at present. God is faithful and He will fulfill His promises. Meron bang promise ng Diyos sa inyo? Ano ang promise ng Diyos sa inyo? Isipin natin. And then, sa verses 5, mag-jump tayo sa 9, ito ang bababasa natin. "No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you." And then sa verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid." Huwag kayong matakot. "Nor be dismayed." Huwag kayong madismaya. "For the Lord your God is with you wherever you go." May pangako ang Diyos, tutuparin niya mangyayari. At hindi lang yan. Kung may timetable man siya para yung pangako yun ay matutupad, He assures us of His presence. Andyan siya palagi para sa inyo. "I will not leave you, I will not forsake you." Wherever you go, the Lord God is with you. Ang presensya ng Diyos andyan palagi. Kaya sabi rin dito sa Deuteronomy 31, ito na, nung malapit na mamatay si Moses. So inulit ito ang sinabi kay Joshua. Pero una sa tao. "Then Moses went and spoke these words to all Israel." So tinawag ng mga
tao. And he said to them, I am 120 years old today. I can no longer go out and come in. Meaning talagang hindi na. Malapit na siya mamatay. And the Lord had said to me, so ito yung sinabi natin kanina dahil sa pagpupok niya sa bato. You shall not cross over this Jordan. Yun yung consequence. The Lord your God himself crosses over before you. He will destroy these nations before you. Mauunang Diyos. Siya pa. Mauna siya. Sa pag-cross niyo sa Jordan, mauna siya. At siya ang lalaban para sa inyo. Sisirain niya lahat, papatin niya lahat yung mga taong nandoon. And you will be able to occupy them. Kasi sabi, you shall dispossess them. Joshua himself crosses over before you, just as the Lord had said. So, inulit. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you, nor forsake you. So ito yung sinabi sa mga Israel. And then, sinabi ni Moses kay Joshua, sa mga susunod na verses, inulit pa rin, be strong and of good courage. You must go with His people to the land which the Lord had sworn to your fathers to give them, and you shall cause them to inherit it. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. May pagkakataon ba na sa akala natin parang wala ang Diyos? Na parang ang layo niya sa atin? Ito ang kanyang assurance. Yung presensya na sa atin. Sa Hebrews, although ibang konteksto ito, kasi doon, papasok sila sa lupain na pinili ng Diyos para sa kanila. At alam nila na sila ay mapapalaban. Dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Anong sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6? Anong sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We cannot serve both God and money. Kailangan pipili tayo kung sino. So ito yung assurance niya. If we seek first His kingdom and His righteousness, He will not leave us, He will not forsake us, and He will provide everything that we need. Yun ang pangako ng Diyos. Andyan siya palagi sa atin. At ito ang pinaka-importante natin na kailangan malaman natin. Na nung sinabi niya, go therefore and make disciples of all nations. So ito yung greatest commandment. Nung sinabi niya ito, ano ang kanyang pangako? Yung kanyang presence. He assured us of His presence. So meron bang pagkakataon na ganda nga ng testimony ni Nanay Jose, na although meron siyang suggestion, respeto pa rin niya, pero kinuha niya yun na pagkakataon upang ipakilala, ipag-share ang ating Diyos sa kanyang anong tawag doon? Balay? Yung bang tawag doon? Oo. So makita natin yung presensya ng Diyos sa pangyayari. Dahil, go and make disciples of all nations. I am with you always, even to the end of the age. Yan ang assurance ng ating Diyos. Pag nag-share tayo, pag may kinamusap tayo, hindi po tayo nag-iisa. Andyan ang presensya ng Diyos. He is
always with us. And then sa verses 7 and 8, ika na naman yung ating mababasa. Be strong and very courageous, that you may observe to do all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn, so hindi tayo dapat punta sa kaliwa o sa kanan. That you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ano ang sinasabi dito? Ang salita ng Diyos, the book of the law. Sa panahon natin, meron tayong Biblia. Iba't ibang version. Di po ba? Kung mas gamay natin ang Pilipino, may Pilipino. Iba't ibang version tayo. Kung mas gamay natin ang New Living Translation, meron. Easy to read version, meron. Wala tayong rason dahil available. Meron sa inyong mga cellphone. Madali lang kung talagang basahin natin. At anong sabi sa salita ng Diyos nito, the book of the law, the Bible that we have at present? Not depart from your mouth. Dapat yan palagi ang maging basihan ng ating sinasabi. May pagkakataon na tayo madulas at baka kung ano-ano ang lalabas sa ating bibig. Pero ito ang reminder na sa ating pananalita, kailangan maging conscious tayo na tayo ay maging blessed base sa salita ng Diyos. Meditate in it day and night. So, yung pag-aaral, yung pagbabasa natin. Observe. So, yung obedience natin. At anong magiging resulta? Sino ang makikinabang? Kung tayo ay obedient sa salita ng Diyos, sino ang makikinabang? Tayo. Di ba? So, meron talagang magandang plano ang Diyos para sa atin. Definitely, habang tayo ay buhay dito sa mundo, gusto ng Diyos na maging prosperous ng ating buhay. Yan ang plano niya. Yan ang plano niya. Kaya nga, we have to read yung kanyang salita because through His Word, God guides us towards His plan. At yun din ang sinabi kay Joshua. Kaya nga sabi, this book of the law shall not depart from your mouth. Kasi yan ang magiging guide ni Joshua sa kanyang paglilid para kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila, yan ay mangyayari. Matutupad niya. Yung palaging sinasabi ni Nanay Rose, ano ang ibig sabihin ng Biblia? Basic instruction before leaving earth. Basic instruction. Andyan. At ang instruction na yan, ang purpose is to guide us. Para kung ano ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin, yun ay ating matutubo. O yun ang mangyayari sa atin. Maging successful tayo. Gusto niyo yung prosperous life? Verse nito. Gusto niyo ng success? Verse nito. Kaya nga, palagi natin sinasabi at inaawit pa kayo that your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hindi mo ba alam kung saan ka patutungo? Kung anong direction na pupuntahan mo? Salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos, ito ang kung kailangan ituro sa inyo ng tama, ito. Teach us what is true. Kung sa akala natin ay tama ba yung ginawa ko o mali? Masahin natin ng Diyos, doon natin marirealize, tama pala, ay mali pala. Iko-correct tayo. Malalaman natin ang katotohanan, iko-correct tayo sa ating mga ginagawa, and then, ituturo rin kung ano ang
nararapat nating gawin. And then, ang purpose nito, to prepare and equip us to do every good work. Yan ang plano ng Diyos. Ano ang sabi ng Ephesians verses 8, 9, and 10? Anong sabi doon? Lalo na sa 10, tungkol dito. Di ba? Meron ng prepare ang ating Diyos na magagandang gawain na ating dapat gawin. So dahil sa kanyang grasya, tayo ay saved. Pero meron siyang prepare. He has prepared and He is equipping us for every good work that He has already planned for us. Yan ang ating Diyos. Pero hindi natin magagawa itong plano unless and until we will be properly guided. And how? Through His Word. Kailangan makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Huwag natin putulin yung ating komunikasyon sa Kanya. Manalangin, basahin ang Kanya salita. Meron itong nabasa ko na devotion. Sa pagbabasa ko, ito yung tamang-tama. Habang binabasa ko, sabi ko, applicable ito. Kaya kinote ko. Keeping His commandments is the natural outflow of our fear and reverence for God. Kung totoo, yung ating pag-honor, yung ating reverence, yung ating pananampalataya sa Diyos, ang natural na lalabas sa atin ay yung obedience sa Kanyang salita. So, hindi tayo napipilitan na sabihin, ay ito, sabi ng Diyos, kailangan gawin ko ito. Kung totoo, if it is really true that we honor God, that we really see Him as our God, kung totoo yan, automatic, natural outflow yung obedience natin sa Kanya salita. Sabi nito, it is the tangible expression of our faith and love for Him. Actually, yun ang makikita na evidence. Tangible in the sense na yan ang kitang-kita na evidence ng sinasabi natin pananampalataya. So, paano daw natin may pagkita na totoo yung ating reverence sa ating Diyos? Obedience sa Kanyang salita. At makikita yun sa ating buhay. And in fact, ito na naman ang sabi, God has given us His commandments not to restrict us, at yun ang fear ng mga iba. Sa kanilang pupunta sa simbahan kasi ang daming bawal. Parang hindi ko magawa yung gusto kong gawin, ang daming bawal. But the commandments is not to restrict us and now to guide us towards a life of blessings and fulfillment. Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, His Word is there to guide us. God guides us towards His plan through His Word. Obeying His commandments brings order, harmony, and righteousness to our lives. Magulang ng buhay, sundin mo sa Diyos. Kakaroon ka ng kapayapaan. So, nakita natin dito, andyan ang promise ng ating Diyos, andyan yung assurance ng Kanyang presensya, at meron siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Nakita ni Joshua na totoo ang mga ito. Nakita niya yung katapatan ng Diyos. Totoo yung Kanyang promise. Hindi siya iniwan kasi sila ay nagtagumpay at hinati-hati niya yung lupain sa 12 tribes. Nagawa niya. At naging prosperous ang Israel habang siya ay siyang pinuno, ang leader ng Israel. Nakita ni Joshua. So ano ang kanyang naging response nung talagang na-experience niya yung faithfulness, yung katapatan ng Diyos? Sabi dito sa Joshua 24 verses 14 to 15. Now, therefore, so kinausap niya ang kanyang mga kababayan. Now, therefore, fear the Lord. Anong sabi? Serve Him in sincerity and in truth.
and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Siyempre, for 400 years, nasa Egypt sila, na-influensya sila sa pananampalataya ng mga Egyptians. Pero ito, sabi ni Joshua, ni Joshua, put away the gods that your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, ang totoong Diyos. Siya ang inyong pagsilbihan. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your fathers, the gods which your fathers served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose lands you dwell. Pili kayo. Sino ang inyong paglilingkuran? Ang mga Diyos-Diyosan. Anong sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang naging response ni Joshua. Nakita niya, na-experience niya mismo ang katapatan ng Diyos. At yan ang naging decision na, as for me and my house, we will serve the Lord. May pangako ang Diyos. Tutuparin niya. Andyan siya palagi para sa atin. Meron siyang magandang plano para sa atin. Sa New Testament, ngayon, sa mga panahon na ito, tayo na sinasabi natin na tayo mananampalataya, ano ang naisip natin na promise ng Diyos sa atin bilang mananampalataya? Ha? Eternal life. Di ba? Kahit John 3:16 na lang ang ating gamitin, yun na yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him, ano daw? Shall not perish, but have eternal life. Whoever believes in Him, ito ang promise, shall not perish, but have eternal life. Yung kanyang presence, anong sabi ng ating Panginoong Hesus nung siya nagpapaalam na siya at inihahanda yung kanyang mga disipulo na eventually he will be arrested, he will suffer, but on the third day he will live again, he will rise again. Anong sinabi? I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwan na mga orphans. Ha? Ulila. Hindi ko kayo iiwan ulila. Anong sabi? Andyan ang Holy Spirit. So bilang isang mananampalataya, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Nasa bawat isang mananampalataya ang banal na Espiritu. At ano yung kanyang plano? Anong sabi sa John 14? Alis ako. Ano daw ang gagawin niya? Ihahanda yung lugar. Ano ang kanyang ihahanda? Mansion para sa bawat isa sa atin. And then, pagkatapos, anong gagawin niya? And then I will come back. And I will take you. Wherever I am, I will take you to that place. Kung saan ako, doon din kayo. Merong promise, andyan ang presensya ng Diyos, andyan ang kanyang plan. Tapat ang Diyos. Kaninang umaga, nung binabasa ko yung devotion na naka-schedule ngayon, ito na naman yung aking nakita. Think about the faithfulness of God in your life. Isipin natin, tapat ba ang Diyos? Amen. Isipin natin.
kung paano mo na-experience yung katapatan ng Diyos sa inyo. Reflect on the times when He has shown His mercy and compassion towards you. Naramdaman mo, na-experience mo yung kanyang pag-ibig. Remember how He has provided for your needs, yung daily needs natin. Comforted you in times of sorrow. Meron bang pagkakataon na ikaw ay nalungkot? Si Brother Mike, dahil sa mga pangyayari. Andiyan ang ating Diyos. Kaya nga, nung pagtayo na dito, akala ko anong sasabihin. Yun pala yung kanyang testimony na, oo, may pagkakataon na parang, ano ba naman ito nangyayari? Binunggo na naman ako. Namatay na nga yung ay nasa ospital pa, no? Oo, nasa ospital yung kanyang ako. Binunggo pa. Pero nakita niya yung katapatan ng Diyos. And guided you through challenging seasons. The faithfulness of God is not just an abstract concept. Hindi lang kathang-isip yan. Hindi lang sinasabi ng mga pastor, hindi lang palaging sinasabi, God is faithful, God is faithful. Hindi lang. Hindi lang galing sa ating bibig. Sinasabi na parang naging automatic sa ating mga Kristiyano, tapat ng Diyos, tapat ng Diyos. Hindi. It is a personal, tangible reality. Totoo yan. Realidad yan. Na-experience natin ang katapatan ng Diyos. Pagbalikan natin yung mga naunang ating naging topic. Nung sa Isaiah, ang naging topic natin, yung sharing ni Pastor Alex. Ano ang nakita natin doon? We saw the holiness of God. We saw His mercy. We saw His at nagkaroon siya ng challenge. Ano ang naging response ni Isaiah? Here I am sent. Last week, ano ang nakita natin? Yung prayer ni Hannah. Nakita natin na naman yung katapatan ng Diyos, that He is a God of victory. Nakita natin yun. At ano yung naging commitment ni Hannah? No, ang prayer niya ay magkaroon din siya ng anak. Ano yung kanyang naging commitment sa Diyos? I pray for this child, and the Lord has granted me what I asked of Him. So now I give him to the Lord, si Samuel. For his whole life, he will be given over to the Lord. Yan naman ang naging commitment at ginawa ng Hannah. Dahil nakita niya kung sino ang Diyos sa kanya. Si Isaiah, nakita na sino ang Diyos. Here I am, send me. Na-experience ni Hannah, totoo ang Diyos, tapat ang Diyos. Dinedicate niya ang kanyang anak na si Samuel sa Diyos. At dito, nakita ulit natin ano ang naging response ni Joshua. As for me and my house, we will serve you. Silang tatlo, nakita nila kung sino ang Diyos. Hindi lang kanilang isip, na-experience talaga nila, nakita nila kung paano gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay. At totoo, tapat ang Diyos. Ito ang kanilang naging response. Tayo, anong response natin sa katapatan ng Diyos sa ating buhay?
Kagaya ng response ni Isaiah. Kagaya ng ginawa ni Hannah. O kagaya ng declaration ni Joseph. Saan ito? Ano ang ating gagawin? Tapat ang Diyos. Huwag nating sayang. Huwag nating sabihin, tapat ang Diyos hanggang doon lang tayo. We need to respond to His faithfulness. We need to respond. Sabi ni Kuya Mike, bago mag-December, malinis na ito. Amen. Ating building. Maayos. Kung yun, at makikita natin ang katapatan ng Diyos, ano ba yun ang gagawin natin sa building? Yan ngayon ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming kakailanganin para magamit ng gusto ang building nito. Kailangan magkakaroon tayo ng mga volunteers eventually. Magtuturo sa mga bata para hindi sumasayang yung ating mga classrooms. Marami tayong gawin. At ipag-pray po natin para dahil sa katapatan ng Diyos na ito, maging tama ang ating response. Aming Panginoon, maraming salamat. Muli nakita namin kung gaano ka katapat, kung gaano kamahal ang bawat isa sa amin. Totoo ang iyong mga pangako at meron kang magandang plano para sa bawat isa sa amin at para sa ministry, sa congregation na ito. Nakikita namin dahil hindi namin magagawa at hindi magpapatayo itong building na ito kung hindi pa rin dahil sa inyong katapatan. Dahil meron kang plano para sa amin. Panginoon, ang prayer namin, maging tama sa yung aming response. Tulungan mo kami para galing sa aming puso na gagawin namin yung nararapat ayon pa rin sa inyong panawagan. Ayon sa inyong panawagan, kami ay maglingkod sa iyo. Kami ay magsisilbi sa iyo. At yan ay aming gagawin, kagaya ng pag-dedicate ni Hannah sa kanyang anak na si Samuel. Habang kami nabubuhay dito sa mundo, ikaw, O Diyos, ang aming paglilingkuran dahil tapat ka at mahal ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus.